Kinabukasan ng aking kasal, nagising ako na naniniwala na ang buhay ko ay tuluyang nakaayos na sa isang ligtas na estado. Ako si Hana Mercado. 32 anyos ako, guro sa elementarya, at ikinasal ako kay Logan Pineda, hindi pa lumipas ang 24 na oras. Punong-puno ng sikat ng araw ang aming kwarto. Tulog pa si Logan sa tabi ko, isang braso ang nakalayag ng walang pakundangan sa ibabaw ng kumot, mabagal at kalmadong paghinga. Mukha siyang payapa na parang lalaking walang tinatago. Tahimik akong bumangon, nagluto ng tsa, at naghiwa ng maliit na piraso ng natirang cake sa kasal. Naalala ko nang ngumiti ako sa sarili ko, naisip kong gaano kakaiba ang pakiramdam na tawaging asawa ang isang tao. Pagkatapos ay tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Muntik ko nang baliwalain. Hello? Sagot ko. Miss Mercado? Tanong ng isang lalaki. Ako si Thomas Hale. Ako ang manager ng Heritage Bistro. Kami ang nag-host ng kasal ninyo kagabi. Ngumiti ako. Oo. Salamat ulit. Perpekto ang lahat. May sapat na katahimikan para mapalihis ang aking tiyan. Hindi iyon ang dahilan ng tawag ko. Sabi niya, tiningnan namin ang security footage ngayong umaga. Ang nakita namin ay may kinalaman sa kasal ninyo. Tumalon ang puso ko. May kinalaman paano? Hindi ko maipapaliwanag sa telepono. Miss Mercado, kailangan mong pumunta rito at makita ito ng personal ngayong araw. Pagkatapos ay binabaan niya ang boses. Pakiusap, mag-isa ka lang pumunta at huwag kang magsasalita kahit ano sa asawa mo. Sa likod ko, bumukas ang shower. Nagising na si Logan. At sa sandaling iyon, nabiyak ng maluwang ang aking perpektong bagong kasal. Bago ang tawag na iyon, naniniwala akong alam ko ng eksakto kung sino ang asawa ko. Dumating si Logan Pineda sa buhay ko ng tahimik, halos marahan. Nagkakilala kami na buwan na ang nakaraan sa isang maliit na bookstore malapit sa sentro ng lungsod. Naghahanap ako ng gabay sa pagtuturo para sa aking klase sa grade 3. Siya naman ay naglilipat-lipat ng car magazine, may bakas pa ng grasa sa kuko, may mahiyain ngunit tapat ng ngiti. Nag-alok siyang tulungan ako sa pag-abot ng libro sa pinakamataas na istante. Nagsimula kaming mag-usap. Madali at natural ang pakiramdam. Parang dalawang matanda na hindi na kailangan ng laro. Nakikinig si Logan kapag nagsasalita ako. Naaalala niya ang mga detalye. Tinatanong niya ang tungkol sa mga estudyante ko, sa mga magulang ko, sa araw ko. Dinalhan niya ako ng kape sa paaralan kapag nagpapalipas ako ng gabi sa pagmamarka ng test. Kapag pagod ako, napapansin niya. Kapag stressed ako, dumadating siya. Matapos ang mga tao ng pag-iisa, ang ganitong atensyon ay parang init pagkatapos ng mahabang taglamig. Hindi niya ako minamadali sa pisikal. Hindi niya ako pinipilit. Sa halip, pinag-uusapan niya ang hinaharap, ang katatagan, ang pagkakaroon ng totoong bagay. Isang gabi, halos isang buwan pa lang kami nagde-date, sinabi niya na seryoso siya sa akin, na ayaw niyang sayangin ang oras sa pagpapanggap. Maingat ang mga magulang ko, nagulat ang mga kaibigan ko. Mabilis ang na buwan. Pero kay Logan, lahat ay kalmado, predictable, ligtas. Hindi siya malakas uminom. Matigas ang trabaho niya bilang mekaniko. Sabi niya gusto niya ng simpleng buhay, asawa, tahanan. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala akong minsan talagang dumadating ng tahimik ang pag-ibig ng walang drama. Naniniwala akong sa wakas ay tama ang napili ko. At ang paniniwalang iyon ang nagpahirap sa sumunod. Ang gabi ng aming kasal ay eksaktong mukha ng kaligayahang iniuugnay ng mga tao. Pinili namin ang maliit na restaurant na Heritage Bistro dahil mainit at personal ang pakiramdam. Walang malaking ballroom, walang marangyang dekorasyon, mga kaibigan at pamilya lang, at malambot na ilaw sa paligid ng tahimik na courtyard. Humigit kumulang quarfid ang bisita, mga magulang ko, magulang ni Logan, ilang katrabaho sa paaralan, kaibigan niya sa auto shop, at ang aking mga bridesmaid, kabilang si Vanessa Reyes, kaibigan ko mula pa noong kolehiyo. Nang ihatid ako ng tatay ko sa aisle, bahagyang nanginginig ang kamay niya. Binulungan niya akong maganda ako at ipinagmamalaki niya ako. Napakapit ako sa labi para hindi umiyak. Pagkatapos ay nakita ko si Logan sa harap, matangkad sa navy suit, nakatitig sa akin na parang ako lang ang tao sa kwarto.
Ngumiti siya na parang lalaking lubos na nagmamahal. Simple ang seremonya, taos-puso ang vows. Nang isuot niya ang singsing sa daliri ko, pinisil niya ang kamay ko at binulungan na palagi niyang ipoprotektahan ako. Sa unang sayaw namin, hinila niya ako palapit at sinabing siya ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Inirecord kami ng mga tao sa cellphone. May nagpahid ng luha, parang sandali na dapat tumagal magpakailanman, pero may mga maliliit na bagay na binabaliwala ko. Tumawa ng malakas si Vanessa. Hinawakan niya ang braso ni Logan kapag nakikipag-usap sa kanya. Sa isang punto, nilagay niya ang mga braso sa balikat nito at nagbiro na swerte siya na ako ang napili. Napansin ko, pero binato ko. Ganun talaga si Vanessa. Matapang, pisikal, komportable sa atensyon. Sinabi ko sa sarili ko na OA lang ako. Bagong bride ako, emosyonal, pagod. Mamaya, nang sumayaw ako sa tatay ko, lumayo si Logan sandali. Sabi niya, kailangan niyang sagutin ang tawag sa trabaho sa labas. Hindi ko tinanong, bakit naman? Sa gabing iyon, napapaligiran ng ngiti at musika, naniniwala akong ako ang pinakamaswerteng babae sa kwarto. Hindi ko alam na habang nagdiriwang kami ng pag-ibig, may pangit na nagtatago na sa dilim. Ang apartment na tinirhan namin kagabi ay akin. Isang katamtamang 2-bedroom condo sa ika-4 na palapag ng brick building malapit sa sentro ng lungsod. Wala namang marangya, pero mainit, nabayaran na, at puno ng alaala. Namana ko ito sa lola ko 30 taon na ang nakaraan. Bookkeeper siya sa buong buhay niya, maingat sa bawat piso. Bago siya pumanaw, pinangako niya sa akin na hindi ko ito ibebenta. Ligtawan mo ang lugar na ito, sabi niya. Kahit anong mangyari, may bubong ka pa rin sa ulo mo. Tinupad ko ang pangako. Dahan-dahan ko itong inayos. Bagong wallpaper, simpleng muebles, maliit na mesa sa kusina malapit sa bintana. Parang tahanan dahil itinayo ito ng may pasensya at pag-aalaga. Sabi ni Logan dati na iyon ang pinakamahal niya rito, na tunay at tapat, parang lugar para sa pamilya. Bago kami magpakasal, nirentahan niya ang maliit na studio malayo sa lungsod. Sabi niya pansamantala lang, nagsisipag siya, magiging maayos ang lahat. Kaya nang pag-usapan namin ang pagsasama, praktikal ang desisyon. Bakit magsayang ng pera sa renta kung may lugar na tayo? Naniniwala akong ang kasal ay pagbabahaginan ng lahat. Tiwala, espasyo, buhay. Ang hindi ko naintindihan noon ay hindi ako nagdadala ng pag-ibig sa kasal. Seguridad ang dala ko. At sa maling tao, ang seguridad ay parang pagkakataon. Nagmaneho ako papuntang restaurant na nanginginig ang kamay sa manibela. Sarado ang Heritage Bistro sa araw. Walang kotse sa parking lot. Nakastack ang mga upuan sa loob at nawala na ang init mula kagabi, pinalitan ng katahimikan at matalim na amoy ng panlinis. Si G. Thomas Hale ang sumalubong sa akin sa pinto. Mukha siyang pagod, mas matanda kaysa kagabi. Dapat ka munang umupo bago mo makita ito, sabi niya ng mahina. Doon talaga nanirahan ang takot sa dibdib ko. Inihatid niya ako sa makipot na hallway lampas sa kusina hanggang sa maliit na opisina sa likod. May laptop na bukas sa mesa. Nakapost ang screen sa itim at puting imahe. Nagdalawang isip si G. Hale, bago magsalita. Gusto kong malaman mo na pinag-isipan ko kung tatawagan kita, pero kung anak ko ito, gusto kong may magsabi sa kanya. Pinindot niya ang play. Ang video ay nagpapakita ng storage room, mga istante, kahon, maliit na sofa sa sulok. Ang timestamp ay 9:43 p.m. Mabilis ang isip ko. Noon ako sumasayaw sa tatay ko. Bumukas ang pinto. Si Vanessa ang unang pumasok. Masikip ang damit, matapang ang hakbang. Sumulyap siya sa likod bago tuluyang pumasok. Sumunod si Logan. Ang Logan ko, isinara niya ang pinto. Nawala ang hininga ko na parang sinuntok ako. May sinabi si Vanessa na hindi ko pa naririnig. Inilagay niya ang mga kamay sa dibdib ni Logan. Inilagay ni Logan ang mga braso sa baywang niya. Naghalikan sila. Hindi aksidente, hindi mabilis na pagkakamali. Matagal at sadyang halik, uri ng halik ng mga taong dati nang ginagawa ito. Umalingaw-ngaw ang tainga ko, malabo ang paningin ko. Gusto kong tumingin sa iba, pero hindi ko kaya. Umupo sila sa sofa. Inabot niya ang sigarilyo.
Tumawa sila, relaxed, komportable, na parang normal ito, na parang wala ako. Binulong ko na dapat may pagkakamali ito, dapat may paliwanag. Walang sinabi si G. Hale. Pagkatapos ay hinawakan niya ang volume control. Bubuksan ko na ang tunog, sabi niya ng mahina. At doon talaga natapos ang kasal ko. Nang bumukas ang tunog, wala nang puwang para sa pagdududa. Una, mahina ang boses nila, halos kasyual, parang dalawang tao na nagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Tumawa si Vanessa at sinabing akala niya mabubuwal siya. Nakikita siyang sumasayaw sa akin buong gabi. Sabi niya, nakakasuka ang pagpapanggap na kaibigan ko. Tumawa si Logan. Sabi niya palamig siya, na eksaktong ayon sa plano ang lahat. Plano? Paulit-ulit ang salitang iyon sa isip ko. Tinanong ni Vanessa kung gaano pa katagal ang pagpapanggap bago siya mag-divorce sa akin. Kalmadong sinagot ni Logan na parang nagpapaliwanag lang ng simpleng schedule. Sabi niya una, pipirmahan ko ang kondo sa kanya na nagsimula na siyang magtanim ng ideya. Joint ownership, pantay-pantay, at kasal. Mga salitang alam niyang pinaniniwalaan ko. Tumawa siya at tinawag akong mapagkakatiwalaan. Sabi niya sa loob ng ilang linggo, ako mismo ang pupunta sa county office. Napakapit ako ng mahigpit na nakasaksak ang kuko sa palad. Tinanong ni Vanessa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng diborsyo. Sabi ni Logan mananatili sa kanya ang kondo, ibebenta nila, bibili ng mas maganda at mabubuhay sa natitira. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangungusap na nagwasak ng isang bagay sa loob ko. Sabi niya, madali ang magpakasal sa guro, na malungkot ako, predictable, nagpapasalamat sa atensyon. Sabi niya, boring ako. Tumawa silang dalawa. Pinag-usapan nila ang mga anak na parang abala. Ang buhay ko na parang problema na dapat lutasin. Na-realize ko noon na wala sa lahat ay totoo. Hindi ang pagkikita sa bookstore. Hindi ang mga usapan sa gabi. Hindi ang vows. Hindi ako naging asawa niya. Plano ako. Nang matapos ang video, katahimikan ng kwarto, nakaupo ako na nakatitig sa screen, nararamdaman ang pagbabago sa loob ko. Tumigil ang luha. Sa lugar nito, may mas malamig, mas malinaw. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagsumamo. Naiintindihan ko ang isang bagay na may nakakatakot na katiyakan. Akala nila mahina ako. At mali sila. Umalis ako sa restaurant nang hindi ko alam kung paano pa gumagalaw ang katawan ko. Mabigat ang flash drive sa bulsa ko na parang may dala itong higit pa sa video. Dala nito ang katotohanan. At ang katotohanan ay nag-aalab. Hindi ako umuwi. Nagmaneho ako sa apartment ng mga magulang ko, ang lugar kung saan ako lumaki, ang lugar na laging ligtas. Binuksan ng nanay ko ang pinto at alam na niyang may mali bago pa ako magsalita. Tumayo ang tatay ko nang makita ang mukha ko. Nang ipakita ko ang recording, umiyak ang nanay ko. Tumahimik ang tatay ko. Nanginginig ang kamay niya sa galit. Sabi niya, gusto niyang harapin agad si Logan, kaladkarin palabas at pagsingilan. Pinigilan ko siya. Kung kaharap ko si Logan ngayon, alam ko kung ano ang mangyayari. Magpapaliban siya. Iiyak, magsusori at magpangako ng pagbabago. Laging may handa na salita ang mga katulad niya. At sa maikling sandali, maaaring magduda ako sa sarili ko. Hindi ko ibibigay sa kanya ang pagkakataong iyon. Sa gabing iyon, habang nakaupo sa hapag ng kusina ng mga magulang ko, may nanirahan sa loob ko. Nandyan pa rin ang sakit, pero hindi na ito ang may kontrol. Na-realize ko na hindi ko gusto ang pribadong paumanhin. Gusto ko ang katotohanan sa harapan. Gusto ko maramdaman nina Logan at Vanessa ang naranasan ko. Exposed, walang kapangyarihan, nakita kung sino talaga sila. Doon nabuo ang plano. Tahimik, maingat. Tapos na ako sa pagiging babaeng minamaliit ng mga tao. At sa pagkakataong ito, hindi na ako mananahimik. Simple ang plano, iyon ang nagpapatibay dito. Minsan, nagho-host ang mga tao ng second celebration pagkatapos ng kasal, casual na gabi, pagkakataon para mag-relax ang lahat. Walang magtataka. Sinabi ko kay Logan na gusto kong pasalamatan nang maayos ang lahat, na mabilis na lumipas ang gabi ng kasal, na gusto ko ng isa pang gabi kasama ang mga mahal natin. Walang pag-aalinlangan siya. Siyempre, sabi niya,
Ganun ka talaga, maalalahanin. Halos matawa ako sa mga salitang iyon. Kinuntak ko ulit ang restaurant. Sumang-ayon si G, hail na tulungan ng walang tanong. Alam na niya ang katotohanan. Ipinreserve namin ang parehong kwarto, parehong mesa, light buffet, inumin, wala nang labis, sapat lang para magkakasama ang lahat sa iisang lugar. Pagkatapos ay nagsimula akong tumawag sa mga bisita. Mga kaibigan, pamilya, katrabaho, magulang ni Logan, kaibigan niya sa shop. Masaya ang lahat na inimbita. Lalo pang masigla si Vanessa. Nagbiro siya na sinisira ko ang lahat, na perpektong asawa ako. Ngumiti ako habang nagsasalita siya. Hindi kahit kailan naghinala si Logan. Hinalikan niya ang pisngi ko, nagplano ng weekend. Pinag-usapan ang hinaharap na parang totoo pa rin. Pinanood ko siya ng mabuti sa mga araw na iyon. Ang ginhawa ng pagsisinungaling, ang kaginhawahan ng pagdaraya, at naintindihan ko ang mahalagang bagay. Kung pribado ko siyang kinaharap, ipipilipit niya ang kwento. Pero sa pagkakataong ito, walang puwang para magtago. Pagdating ng Sabado, handa na ang lahat. Kailangan ko lang dumating at hayaang magsalita ang katotohanan. Mas mabilis na napuno ang restaurant kaysa inaasahan ko. Sa 7 uro, puno ang bawat mesa. Lumutang ang tawa sa kwarto. Nagkaklank ang baso. Binati kami ulit ng mga tao, ngumingiti na parang walang mali sa mundo. Si Logan ay nakaupo sa gitnang mesa, relaxed at confident, nagkukwento mula sa auto shop. Dumating si Vanessa ng huli, nakadress para mapansin, at dumulas sa upuan sa tabi niya na parang nararapat siya roon. Pinanood ko sila mula sa kabilang dulo ng kwarto, matatag ang puso ko sa paraang nagulat ako. Nang makakain na at makaupo ang lahat, lumakad ako sa harap ng kwarto. Nakablank at inosenteng nakatayo ang screen sa likod ko. Nagpasalamat ako sa lahat na dumating. Sinabi ko kung gaano ako nagpapasalamat sa suporta at pagmamahal nila. Ngumiti sa akin si Logan na mayabang. Pagkatapos ay sinabi ko na gusto kong ibahagi ang maikling video mula sa gabi ng kasal namin, isang bagay na natagpuan ng staff ng restaurant habang tinitingnan ang footage. Tumango ako kay manager. Nag-ilaw ang screen. Una, sumandalang mga tao ng may interes. Pagkatapos ay lumitaw ang storage room. Pumasok si Vanessa. Sumunod si Logan. Naghalikan sila. May matalim na paghinga na kumalat sa kwarto. May nahulog na tinidor. Tumayo ng mabilis si Logan na nagkakuskos ng malakas ang upuan sa sahig. "Ano ito?" sigaw niya. "Patayin ninyo?" Walang gumalaw. Bumukas ang tunog. Napuno ng boses ni Vanessa ang kwarto, nagrereklamo tungkol sa pagpapanggap, tungkol sa pagtingin sa akin na sumasayaw sa akin. Sumunod ang boses ni Logan, kalmado, kalkulado, nagpapaliwanag ng plano. Nagbago ang mga mukha habang lumalubog ang mga salita. Ang gulat ay naging disbelief. Ang disbelief ay naging galit. Tinakpan ng nanay ni Logan ang bibig. Tinitigan ng tatay niya ang screen na parang hindi niya kilala ang sariling anak. Sinubukan ni Vanessa na tumayo, pero walang tumingin sa kanya ng may awa. Katahimikan ang kwarto maliban sa katotohanan. At sapat itong malakas para wasakin ang lahat. Nang matapos ang video, walang nagsalita. Nagdilim ang screen, pero tapos na ang pinsala. Naka-freeze si Logan, kulang sa kulay ang mukha. Binuka niya ang bibig, pero walang lumabas na tunog. Lumapit ako at tinanggal ang singsing sa daliri ko. Inilagay ko ito sa mesa, sa harap niya. "Tapos na ang kasal na ito," sabi ko ng kalmado. "Magfa-file ako ng diborsyo sa Lunes." Hinawakan niya ang kamay ko, sa wakas ay nabasag ang maskara niya sa gulat. "Hana, hintayin mo. Maipapaliwanag ko." Hinila ko ang kamay ko. "Hoy, plano mong agawin ang tahanan ko. Sinungaling ka sa harap ko. Pinahiya mo ako sa likod ko. Wala nang maiiwan na ipapaliwanag." Lumipat ako kay Vanessa. "Kaibigan mo ako. Katabi mo ako sa kasal ko at tumawa ka habang pinaplano mong sirain ang buhay ko." Tumingin siya sa paligid ng kwarto ng desperado, pero walang nagtanggol sa kanya. Lumapit ang tatay ni Logan at sinabi sa kanya na umalis, iimpake ang gamit at lumabas sa bahay ko ngayong gabi. Hindi siya nagalit, hindi niya kaya. Habang naglalakad siya patungo sa pinto, lumihis ang mga tao na parang may dala siyang lason.
Pinanood ko siyang umalis at naramdaman ang hindi inaasahan. Kaginhawahan. Hindi malakas, hindi dramatic, malinis at tapos lang. Sa unang pagkakataon sa mga araw na iyon, nakahinga ako. Wala na si Logan bago maghating gabi. Nang bumalik ako sa kondo kasama ang mga magulang ko, wala na ang sapatos niya. Wala na ang damit niya sa aparador. Walang laman ang istante sa banyo. Kakaiba kung gaano kabilis mawala ang isang tao sa buhay na sinabi niyang gusto niya magpakailanman. Lumipas ang mga sumunod na araw sa malabong alaala. Nanatili ako sandali sa mga magulang ko. Hindi sila maraming tanong. Hindi sila nagbigay ng payo ng labis. Nandyan lang sila malapit. Sa Lunes ng umaga, pumasok ako sa trabaho. Tumakbo ang mga estudyante ko patungo sa akin na parang dati, sabik na ipakita ang mga drawing at spelling test. Napuno ng boses nila ang silid-aralan, nagpapatibay sa akin sa isang bagay na tunay at tapat. Hindi tumigil ang buhay dahil natapos ang kasal ko. Hindi lumaban si Logan sa diborsyo. Pinirmahan niya ang papeles nang walang salita. Nanatili sa akin ang kondo tulad ng dati. Nag-check-in ang mga kaibigan. May mga humingi ng paumanhin sa hindi pagkakita ng senyales. Ang iba ay nakinig lang. Sa gabi, tahimik ang apartment. Masyadong tahimik sa una. Pero dahan-dahan, tumigil nang maging malungkot ang katahimikan. Nagsimulang maging payapa. Narealize ko ang mahalagang bagay sa mga linggong iyon. Hindi ang pagkawala ng asawa ang pinakamahirap. Ang pagkawala ng ilusyon na pinagkatiwalaan ko. At nang mawala ang ilusyong iyon, naging magaan ang lahat. Hindi binura ng panahon ang nangyari, pero binago nito kung paano ito nabubuhay sa loob ko. Natutunan ko na ang kabutihan ng walang hangganan ay nag-aanyaya sa maling tao. Natutunan ko na ang pagiging kalmado ay hindi nangangahulugang mahina. At natutunan ko na ang katahimikan ay makapangyarihan lang kapag pinili. Matagal akong naniniwala na dapat malakas ang lakas, na ang pagtatanggol sa sarili ay nangangahulugang sumigaw o lumaban pabalik. Mali ako. Maaaring tahimik ang lakas. Maaaring matyaga, maaaring maghintay hanggang walang matitirang lugar para magtago ang katotohanan. Akala ni Logan na ang tiwala ko ay ginagawa akong madaling gamitin. Akala ni Vanessa na ang kabutihan ko ay ginagawa akong bulag. Ang hindi nila naintindihan ay nanonood ako, natututo, nagdedesisyon. Hindi ko kailangan ng paghihiganti na pinapagana ng galit. Kailangan ko ng katapatan na inilalagay sa harapan. Pinrotektahan ng katotohanang iyon ang tahanan ko, ang kinabukasan ko, ang pakiramdam ko sa sarili. Kung nakikinig ka sa ito at nararamdaman mong minamaliit ka o binabaliwala, tandaan mo ito. Ang pagiging minamaliit ay nagbibigay ng oras, at ang oras ay nagbibigay ng kapangyarihan. Ngayon, nakatira ulit akong mag-isa at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, tama ang pakiramdam nito. Akin pa rin ang tahanan ko. Mas tahimik, mas may layunin, mas tapat ang buhay ko. Hindi ako mapait. Hindi ako galit. Gising lang ako. Ang nangyari sa akin ay hindi ako sinira. Nilinaw ako nito. Kung nakarating sa iyo ang kwentong ito, baka dahil kailangan mo itong marinig. Baka may pinagdudahan ka o nag-aalinlangan sa sarili mo o nakatayo sa gilid ng desisyon na kinatatakutan mong gawin. Magtiwala ka sa sarili mo. Bigyang pansin ang mga aksyon at huwag baliwalain ang tahimik na boses sa loob mo. Kung naging makabuluhan sa iyo ang kwento, suportahan ang channel sa pamamagitan ng like, i-share sa may kailangan nito at sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood at ano ang naisip mo sa kwentong ito. 2 pang life story ang naghihintay sa iyo sa screen. Salamat sa pakikinig at magkita-kita tayo ulit.